time management. Sa pag-i-edit, sa pagbablog, na talagang kailangan bigyan ng oras. Yung nagbabasa ka ng mga comments, mga feedbacks, ganyan. At isa pa sa yung yun lang, sobrang thankful din ako nakasama ko dito. Alam po, tatanungin ko lang kayo kung paano nyo binabalanse ang inyong personal na buhay saka pagbablog. Yan. Kasi syempre, busy na ba si Kalingap David. Yan. Dati alam ko yung buhay niyan dati, hindi pa nagbablog. Tapos ngayon na, nag-iba na, di ba? So marami ng iba't ibang nangyari. Si Kuya Kuya Dan, di ba nakaraan, di ba about sa bashing, mga ganyan. Dati naman payapa naman dati, pero nung huli na may mga ganong problem na. Ngayon, paano nyo na binabalanse ang inyong buhay bilang vlogger tapos bilang normal na tao? Kung normal pa ang inyong buhay. Normal naman kami pa. Normal pa rin. Hindi naman kami sikat na sikat. Sige, si Kuya David muna. Yan. bakit si Malipit ka? Boss! Ano ngayon, Boss? Paano na binabalanse yung buhay mo bilang vlogger saka yung normal na David? Ano ba? Parang dati lang naman, Pas. Di ba? Paano ba? Hindi ko na alam eh. Siyempre, hindi na tayo magkasama palagi. Di ba? Marami ka ng ngayon, pinupuntahan. Siguro Pas, ang adjustment lang is yung work mo. Kasi kala nila yung vlogger, yung buong araw mo, yun yung work mo eh. Pero, hindi nila alam yung work ng vlogger is extended hanggang gabi, hanggang madaling araw kasi merong editing, post-editing, may yung nagbabasa ka ng mga comments, mga feedbacks, ganyan. At isa pa sa yung pag-i-entertain ng mga kasi charity vlogger kami. May mga gustong humingi ng tulong. So, patitingnan din namin sa page namin, may iniisa-isa namin kung sino din yung mga deserving tulungan. At yung iba mga nagpapaabot ng tulong, yung mga nagre-reply pa sa mga feedbacks, mga tawag natin doon. Wala pa kaming term doon. Mahaba na yung araw mo ngayon yata, kasi dami mo nang ini-entertain. Mas occupied. At isa pa yung mga tumatawag minsan, mga galing ibang bansa. So yung gabi sa kanila, umaga dito. So yung umaga sa kanila, gabi sa atin. So yun yung mga available time nila, mga alas 12, alas 2. Para sa iyo, mahirap ba yun yung mga ganun? Sa una, mahirap siya. Pas talagang mag-a-adjust yung yung katawan mo. Body clock mo. Pogi ka, naging macho, mas naging maporma. Hindi, syempre kasama yun sa paghahanda. Dapat prepare ka sa cameras. Pero hindi naman nagpogi. Kasi dati ng pogi. Nag-ice lang. Ganun. Yun, Pas, ganun. Siguro, yun ang pinagkaiba niya. Tapos, isa pa yung charity kasi is pag nag-charity ka is mas gusto mo yung ginagawa mo kaysa yun sa mga office na trabaho, yung parang pag gumising ka, uy, Monday na naman, parang Monday na naman. Parang mas energetic ka, mas excited kang pumasok ganun. Kasi alam mong may matutulungan kayong tao ngayong araw. Parang ganun, parang may isang nangangailangan na ibibigay sa ni Lord na ikaw yung gagawing instrumento para tulungan sila. Parang ganun. Masaya maging charity vlogger, pero kabit nun yung pagod din. Pagod din siya. Sige. Thank you, Kalingap David. Si Kalingap Ryan. Yan. Baka lang may nagbago na sa buhay mo, kasama mo kasi lagi ang Kalingap, di ba? Ayan. Ano yung nagbago sa buhay mo? Kasama mo na lagi ang mga vlogger, ang Kalingap, ikaw mismo. Sa akin daming nagbago. Tapos simula nung nakasama ako sa Team Kalingap, puro na lang yung kung saan ka na nakakadating, travel yan. Travel Oo.
Dati, Tapos, ano ba dating ginagawa mo? Yung normal mong ginagawa noon? sa ano, sama kay Papa sa contraction, sa trabaho. Pero ngayon medyo Medyo mas maganda na ngayon. maganda na. Yun lang, sobrang thankful din ako, nakasama ko dito. Baka mas marami nang humahanga sa'yo. Hindi Marami naman. na may crush kay Ryan. Di naman. Di naman babago yung ugali. So, mas lalo pa nga napabuti. No? Oo. Ano lang. So, yun. Thank you so much. Ngayon, si naman, Kalingap Dan. Yan. Tanungin natin. Sorry, at dinuubo pa ngayon si Kalingap Dan. Pero same question lang din. Ano ba yung, nung natanong ko na rin to yung ano yung pinagbago noon, nung di ka pa vlogger, tas ngayon. Pero ngayon, paano mo na hinahandle ngayon ang iyong buhay bilang vlogger at bilang normal na mamamayan, di ba? Bilang normal na Dan. Pas normal lang. Wala naman something nag-iba sa Nag-iba lang siguro yung ginagawa namin araw-araw. Pero normal pa rin na nagagawa pa rin namin yung mga bagay na ginagawa namin dati, mga ginagawa ko. Mas lang ngayon, marang medyo time management. Sa pag-i-edit, sa pagbablog, na talagang kailangan bigyan ng oras kasi malalayo din yung ibang lugar na pinupuntahan namin. Tapos yun sa mga nag-message din, sa mga nagpapaabot ng tulong, yan tuloy-tuloy yun kahit nga minsan habang nasa daan nag-drive ay nagbabasa o nagre-reply ako sa kanila kasi iba rin kasi ang oras nila, kaya ganun lang. So, hindi naman hassle sa'yo na marami ka nang iniintindi, maraming nagtatanong sa'yo, marami sa'yong... pag lumabas ka, di ba? Biglang dati naman nun, pag normal ka kasi, parang wala naman sa'yo papansin. Ngayon, lagi na lang may pumapansin. Hindi naman lagi. Pag may mga iilan na nakakilala sa Kalingap yun. Hindi man hassle yun, Pas, kasi ganito na talaga yung pinili naming mundo, yung pagbablog, social media. So, expected na rin naman namin kung may mga maraming mga tao sa paligid na may mga nakakilala, ganun. Parang same nito, pag kumakain kayo, biglang may nagbibideo. Ako po yun. Sorry. Ganun lang, Pas. Wala namang, hindi man kami nahihirapan pa sa ngayon. Ganun. So, yun lang. Kasi syempre, maraming changes talaga. Gusto rin natin malaman. Kagabi nga, nagkita kami ni Kalingap David. Syempre yan, mga busy person. Pero nakakukuha pa rin makipag parang socialize. Yan. Pa rin, masaya pa rin ang life. At the same time, hinahandle yung mga good and bad. Diba? Yung pros and cons bilang vlogger. Pero all in all, mas marami pa rin natutulungan at nababago ang buhay. Kaya tuloy lang. So, maraming salamat sa time and yan, kain po kayo dito sa Taste and See. God bless you all po.